Tinanggap po ni ML Party List nominee Laila De Lima ang alok ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na maging bahagi ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Speaker Romualdez, si De Lima at human rights lawyer Chel Jokno ay makatutulong upang mapanatili ang kredibilidad at integridad ng proseso dahil sa kanilang legal na kaalaman at dedikasyon sa hustisya. Inaasang babalik sina De Lima at Jokno sa Kongreso sa ika-20 ng Kongreso bilang kinatawan ng mamamayang liberal at akbayan party list. Naharap kasi si Vice President Sara Duterte sa mga kasong may kaugnayan po sa paggamit ng confidential funds at issue constitutional. Nilagda naman po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12209 noong Mayo 9 na nag-aamyenda sa Motorcycle Crime Prevention Act o RA 11235. Sa ilalim po ng bagong batas, mas pinasimple ang proseso ng pagpaparehistro at mas pinaluwag ang mga parusa. Inaatasan ng mga dealer na irehistro ang motorsiklo sa loob ng 5 araw mula sa pagbebenta, habang ang bagong may-ari naman ay may 20 araw para mailipat ang ownership. Ang LTO naman ay kailangan maglabas ng rehistro sa loob ng 2 araw mula po yan sa kumpletong dokumento. Pinababa rin po ang multa para sa mga lalabag mula 20,000 hanggang 100,000 pesos patungo sa 5,000 pesos hanggang 20,000 pesos. Habang ang mga parusa naman sa pagkakakulong ay pinaikli na rin. Binigyan din naman ang paggamit ng mas malaki at mas nababasang plaka na kailangan maipatupad bago Disyembre 31 ngayong taon. Magkakabisa po ang batas 15 araw matapos mailathala sa Official Gazette o pahayagan. Idineklara naman ng Malacanang ang 3 special non-working holidays sa ilang bahagi ng Batangas sa Hunyo ngayong taon. Ayon po sa Proclamation Number 900, ang Hunyo 20 ngayong taon o Biyernes ay magiging special non-working holiday sa Lipa City bilang bahagi ng ika-78 na anibersaryo ng pagkakatatag ng lungsod. Samantala, itinakda naman sa Proclamation Number 895 ang Hunyo 9 o araw po ng Lunes bilang non-working holiday sa bayan naman ng Rosario para sa kanilang taunang Sinokmani Festival. At bilang karagdagan, inihayag naman sa Proclamation Number 905 na ang Hunyo 21 o araw ng Sabado ay magiging special na araw sa bayan naman ng Balete upang ipagdiwang ang kanilang 56th founding anniversary. Ang mga deklarasyong ito ay layong bigyan ng pagkakataon ng mga residente ng bawat lugar na makilahok at magdiwang ng kanilang mga makasaysayang okasyon. Nilinaw po ng Malacanang na walang balak si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itulak ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay Attorney Claire Castro ng Malacanang Press, wala pang pahayag ang Pangulo ukol sa pagtutulak ng kaso at hindi rin kumpiyansa ang palasyo sa pagpapatalsik kay Duterte. Na-impeach si Vice President Sara ng Kamara noong Pebrero 5 dahil sa mga kasong betrayal of public trust at graft. Inaasang ihahain sa Senado ang Articles of Impeachment sa Hunyo 2 at magsisimula naman ang paglilitis sa Hulyo 30. Kasalukuyang may petisyon si Duterte sa Korte Suprema upang pigilan ang proseso. Patuloy po na nagpapakita ng bahagyang aktibidad ang Bulkang Taal sa Batangas matapos makapagtala po ng 21 volcanic earthquakes. Kabilang na po ang 4 na volcanic tremors na tumagal ng 2 hanggang 3 minuto sa nakalipas na 24 oras at ayon po yan sa latest update ng PBOX ngayong Huwebes, Mayo 15. Naitala rin po ang 2,042 na toneladang pagbuga ng sulfur dioxide. Indikasyon po yan ng patuloy na aktibidad sa ilalim ng bulkan. Bukod dito, namataan rin po ang mahinang pagsingaw ng plume na tinatangay patungong timog kanluran. Isang senyales po yan ang mababang antas ng pagbuga ng singaw sa bunganga naman po ng bulkan. Nananatili po sa Alert Level 1 ang Taal Volcano na nangangahulugan ng bahagyang aktibidad. Pinapayuhan pa rin po ang publiko na iwasan muna ang pagpasok sa Taal Volcano Island na ituturing na permanent danger zone. Inaasahan pa rin po ang kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa parte po ng Mindanao at ilang bahagi po ng Visayas at Luzon.
Dahil pa rin po yan sa epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITZZ, ayon po yan sa ulat ng Pag-asa ngayong Huwebes. Apektado pa rin po ng ITZZ ang mga lalawigan po ng Leyte, Southern Leyte, Eastern Samar at Palawan. Babala po ng Pag-asa, posibleng magdulot po yan ng mga flash flood at pagguho ng lupa ang katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Samantala, wala naman po namamataang low pressure area o LPA na maaaring maging bagyo sa kasalukuyan. Naglabas naman po ng thunderstorm advisory ang Pag-asa ngayong araw po ng Huwebes, bandang alas 6:41 ng umaga. Ayon po sa advisory, inaasahang mararanasan po ang katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan na may kasamang pagkidlat at malalakas na hangin sa mga lalawigan po ng Laguna at Rizal sa loob po yan ng susunod na 2 oras. Samantala, kasalukuyan naman po nararanasan ang naturang mga kondisyon sa mga sumusunod na lugar. Kasama po dyan ang Batangas, kung saan kabilang po ang Lobo, Taysan, San Juan, Rosario. Samantala, kabilang din po ang Quezon sa Mauban at Ria. Sa Nueva Ecija naman ay General Tinio at Bulacan sa Doña Remedios Trinidad. Pinapayuhan po ang lahat ng residente sa mga nabanggit na lugar na mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa kabila po ng mga pagulan sa ilang bahagi po ng ating bansa, asahan pa rin po ang mainit na panahon sa maraming lugar. Umabot po kasi sa 43 degrees Celsius ang inaasahang heat index sa Dagupan City sa Pangasinan, Bacnotan sa La Union, Tayaba City sa Quezon at San Jose sa Occidental Mindoro. Samantala, 42 degrees naman ang heat index sa Puerto Princesa at Coron, Palawan. Ang bulong sa Tanawan City, Batangas at Sanglay Point sa Cavite City. Babala po ng Pag-asa kapag ang heat index po ay nasa antas ng danger level o mula 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius. May mataas po na posibilidad po yan ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke, lalo na po kung matagal ang pagkakababad sa ilalim ng araw. Alam niyo ba na isang prutas na hindi lang masarap, kundi puno rin ng benepisyo para sa ating kalusugan? Ito ay ang papaya. Ngayon, alamin natin kung paano nakakatulong ang papaya sa ating katawan at kung bakit ito isang superfood na hindi dapat mawala sa ating diet. Ang papaya ay puno ng vitamin C. Ang papaya ay isang mahusay na pinagkukunan ng vitamin C na essential sa pagpapalakas ng ating immune system. Ayon sa National Institute of Health, ang isang mangkok ng papaya ay maaaring magbigay ng hanggang 200% ng daily recommended intake ng vitamin C. Ang vitamin C ay tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system, kaya naman mas napapalakas ang ating katawan laban sa mga sakit at infeksyon. Pampaganda din ito ng ating digestive system. Ang papaya ay may taglay na papain, isang natural na enzymes na tumutulong sa pagtunaw ng mga protina at pagpapadali ng digestion. Ayon sa Mayo Clinic, nakakatulong ito sa pagpapabuti ng digestion at pagpapaluwag ng pagdumi. Kaya't maganda ito para sa may mga problema sa constipation. Ang papaya rin ay may anti-inflammatory properties na nakakatulong sa pagpapagaan ng pamamaga at pananakit sa katawan. Ayon sa Journal of Medicinal Food, ang mga anti-inflammatory compounds ng papaya ay nakakatulong sa pagpapabuti ng mga kondisyon tulad ng arthritis at iba pang inflammatory diseases. Ang pagkain din ng papaya ay mabisang pampatibay ng puso. Ang papaya ay mayaman sa fiber, potassium at antioxidants tulad ng lycopene at beta-carotene. Ang kombinasyong ito ay nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure at pag-iwas sa mga sakit sa puso. Ayon sa American Heart Association, ang pagkain ng mga prutas tulad ng papaya ay nakakatulong sa pagpapababa ng cholesterol levels at pagpapabuti ng heart health. Mayroon din itong anti-aging benefits. Dahil sa mataas na level ng vitamin C at antioxidants, ang papaya ay may mga anti-aging properties na makakatulong sa pagpapabuti ng ating skin health. Ayon sa National Liberty of Medicine, ang antioxidants ng papaya ay nakakatulong sa pagpapabuti ng skin elasticity at pagbabawas o pagbawas ng wrinkles. Tumutulong din ang papaya sa pagpapapayat. Ang papaya ay mababa sa calories at mataas sa fiber, kaya't nakakatulong ito sa pagpapasaya ng ating tiyan at pagpapababa din ng timbang. Ayon sa Harvard T.H. Chan School of Public Health, ang pagkain ng mga high-fiber fruits gaya ng papaya ay nakakatulong sa pagpapababa ng katawan ng taba.